Okay, good morning. So ngayon po habang nandito sa yarda tong J6P-350 natin na 10-wheeler na dump truck, kukunin ko na tong pagkakataon na to para gawan na natin ng 5 years owner's review. So 2019 po ito nung nakuha. So ito po yung unit na tinatawag nilang CBU or completely built unit. Ibig sabihin po, dumating ito galing China na buo na po. May mga dumarating kasi rito sa Pilipinas na yung hindi non-CBU. So depende po yon kung ano yung kulang na dito na ilalagay. Like let's say yung dump box, locally made na po yung dump box niya. Philippine made na po yon yung ilalagay dito. And then hindi ko pa alam, not sure kung ano po yung ibang mga pyesa na dito na nilalagay. Ang main purpose po nun is for cost reduction. Kasi mas mura po yung ilalagay nilang mga materials dito or pyesa. Saka pagdating na rin po sa shipping cost, mas magaan. Siguro po may impact doon. And then taxation. So, yun po yata. Hindi ko lang masyadong kabisado kung ano yung saklaw ng CBU. Pero yun po yung madalas. Tapos may mga units din po na yung makina iba ang nilalagay. Ito po kasi pag CBU talagang gawa po ni FAW yung makina. Yung iba po ang nilalagay mga Cummins engine. So iba po. So sa mga nagbabalak mong kumuha ng truck, alamin po natin yung kalakaran ng CBU saka non-CBU units. Okay? So nakuha po namin ito dito sa Isabela na. At biglaan po yung pagkakakuha nito dahil mag-isa po yung truck natin noon, then biglang bumigay. And available po itong unit na to sa isang kaibigan natin dito. Nagkaroon siya na bumili siya ng dalawa po nito, then nagbago yung isip niya para dito sa isang unit. So tamang-tama po, naging blessing sa isa't isa na kami na ang kumuha. So 2019 po ito nung kinuha natin, so 5 years na. So tamang-tama, maganda siyang gawan ng 5 years review. Okay. So ang talagang sinimulang project po nito is Camellia rito sa Santiago City. Siya po ang nagdala ng mga aggregates. Okay. Okay. So gagawin po natin is pag-uusapan natin yung mga pros and cons. And then, actually itong truck po na ito parang napakadali niyang i-maintain. Halos ang ginagawa lang dito madalas is PMS. Nung 2 years ago po na natumba po ito 2 years ago. And yun po na nangyari is medyo na balikulang po yung kanyang link dito na nag-turn ng left and right. Sa ulo po, salamat at hindi tinamaan. May dimple po doon pagkatumba. And itong fuel tank po ang mas nag-protect. Itong parang side railing na to, ito po ang nag-protect sa truck. And then after na itayo, konting ayos, then trabaho po ulit. So ganun po katibay itong truck na to. Okay. Ang isang challenge po ng FAW dito sa amin sa Isabela is lalong-lalo na po nung early stage nito, yung difficulty po ng pagkuha ng pyesa. Kasi bibihira po ang gumagamit ng FAW. Bali itong unit na to, dalawa lang po ang nakikita ko rito sa Isabela. So yung isa, yung kinuha ng ating kaibigan, then itong pangalawa na second unit, then ito po yung nakikita ko. Yung iba pong nagpapa-operate ng FAW J6P na 350, ibang klase po ng J6P yun. Parang yun po yung sinasabi kong mga non-CBU units. And nagpapahanap po ako ng ganito pero halos wala na po yatang, medyo mahirap siyang i-order. Okay? So yung nabanggit ko po kanina, ang pinaka-challenge namin, pero mukhang nag-improve naman po kasi nung kailangan nating magpalit ng kingpin, available na po yung spare parts niya. So noon po talagang halos i-order pa. Yun yung naging unang challenge. Kaya lang, ang kagandahan naman po nun, mahirap kang hanapin yung pyesa, bibihira ka namang magpalit. So parang ganun din, hindi mo talaga kailangan yung pyesa. Kasi hindi mo siya talaga kailangan. Akalaan nyo po for 5 years, saka lang tayo nagpalit ng mga ganyang pyesa.
natumba na. Mulye, wala pa pong napapalitan sa awa ng Diyos. Yung brake pad napalitan na, pero in order pa po namin noon yon. And then yung ginagawa po nila Kuya Miguel ngayon, yung tie rod end, ngayon lang din po napalitan yung mga piyesang yan. So ganun po kaganda ang tibay ng FAW. Meron din po tayong Howo na 371, 371, Howo A7 371, and yun po is medyo mas marami na siyang naramdaman, and considering na 1.5 years old pa lang yun versus dito sa J6P-350 natin. Kaya sa susunod po na kuha natin ng dump truck, ibabalik na po natin yung decision na FAW na po ulit ang kukunin natin, kasi meron na po tayong data na iso-support kung bakit babalik tayo sa FAW. Though ang Howo po, napakaraming available na parts. Ang tawag po nila sa Howo is parang Isuzu ng China. Kaya lang yun po, sa dami ng parts, kasi lagi ka rin po nagpapalit. Yung 4 months ago, nagpalit po kami ng mga rubber dampers ng Howo rito. And considering na 1 year plus lang yung unit, and dito wala pong napalitan ever since, kasi ang design construction po nito iba. Wala po siyang rubber damper, talagang solid po yung kanya doon, no? Actually meron din po pala doon, pero ipakita ko na lang po. Pero dito po yun yung procedure na pagpapalit sa Howo, napaka troublesome po. Kailangan mong ibaba lahat ng mulye para palitan yung rubber damper na yun. So dito po, yung rubber damper na yun, parang lumalabas is secondary na lang. And pwede mo siyang palitan ng 2 tornilyo lang. Hindi po katulad sa Howo, babaklasin mo po yung buong mulye. So ganun po ka-troublesome yung maintenance nun. And ibig sabihin po, every year i-expect mo na magpapalit ka ng rubber damper na yun. So ibababa po lahat itong gulong mo, saka preno, saka mulye. Okay? Okay? So kung susumahin po natin for the last 5 years, talagang ang ginagawa natin dito is purely PMS lang. Talagang change oil, planetary oil change, seal change. Ito pong seal change po ng planetary, ito lalabas po yan ng mga between 4 to 5 years old. Magpapalit po tayo ng planetary seals. Okay? Yung mga bearing po doon sa front bearing, and then yung compressor ng aircon, kapapalit lang din po nung mga 2 years ago. So radiator repair. Yung radiator po niya, okay pa po sana. So umabot sana ng 5 years, kaso tinamaan ng bato, kaya napaaga yung kanyang repair. Okay? Dito po may pinalitan na rin tayo sa brake. Dito may natatanda na akong pinalitan dito. Parang yung, kalimutan ko lang yung tawag. Pero yun po yung nagtutulak sa brake chamber. Ito po, kalimutan ko lang yung tawag dyan. Yan po yung magtutulak sa brake chamber, or sorry, yan po yung itutulak ng brake chamber para paikutin yung rod para mag-engage yung preno. Okay? Kalimutan ko lang po kung anong tawag. So salamat sa Diyos, under chassis, halos wala po tayong pinalitan. And goma, yun po yung mga madalas na napapalitan sa dump truck, kasi kung saan-saan po dumadaan ang dump truck sa mga mahihirap na mga kalsada. Kaya i-expect po natin na pag nag-maintain tayo ng dump truck, ito po ang pinakamalaking gastos dyan, yung mga gulong. May mga bagong gulong nakakapak ng matalim na bato, matalim na bakal, sabog. So goodbye po kagad sa 16 to 18,000 per gulong. Okay? Kaya pakikiusapan po natin lagi yung mga kasama nating nagmamaneho na mag-iingat lang po lagi sa magaling mamili ng dadaanan, kasi kung hindi po talagang yung gulong po ang uubos ng income ng truck. Okay? Sa computer niya, okay po, wala pa pong naging issue. Tapos sa makina, sa taas wala pa po tayong ginalaw, mga fuel filters lang.
palit. And isa pang kailangan nating gawin dito is itong steering gearbox. At medyo nakitaan po natin ng leak. Ay, ang kagandahan ng steering gearbox, kaya daw pong dukutin na papalitan yung seal lang sa taas. So hindi na po natin kailangang ibaba. Okay? Ito po si Ipe, isa sa mga matitikas nating maintenance team dito. Mag-hi ka nga, Ipe. Ayun. Hello mga guys. Yun, champion. Champion. Oo, champion lang lagi, Ipe. Ito po yung kanyang brake pads. Okay, dito lang po tayo sa harap. Okay. Ito po, na 5 years. Kahit po sa Howo, abot ng 5 years. Itong mga air hoses na. Itong air hose po kasi nito, mga parang matitigas na plastic. So, kailangan palitan. Tapos, Ma'am Plus, medyo datama na agiti hose mo yun eh. Dati tamtamaan na. May siguro ati kanyo ti protective covering tano handang agtitin na makita mo. Nagkikinaan dan. Nya, mangi kabil ti tikas din eh, ati protection niya. Okay, so dito ito po yung filter ng cabin. Tapos, so far halos po walang napalitan pa rito. Okay. And meron pong pinalagay si Mang Placido na sinabi kong hindi ko nire-recommenda. And ito po yung natawag ko yung Mang Plas? Yung pup 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 pop doll ang tawag po rito. So kaya ko po dinidiscourage na maglagay kayo ng ganito kasi itong mga truck po na ito computerized na. So the more na naglalagay tayo ng mga unauthorized na mga ganitong gamit na kung tutuusin hindi naman siya ganun kalaki, it's for fun lang actually to, hindi naman natin siya kailangan for safety. Kung mga additional ilaw, then okay po tayo dyan kasi for safety yan sa visibility natin. Pero ito po kasi pwede itong tawag dito, makaabala sa computer box natin. Nangyari po yan nung yung 2001 model natin na Honda City Type C, yun po. So laging nagkakaroon ng engine stalling yon way back 2000 kasi nung pina-check ko sa Honda Cars Makati, kahit po yung mga nagpalagay na mga Honda Accord na mga bago noon, yun po ang naging problema, engine stalling. So na found out nila na yung mga pinapalagay na third party na yung central door locking, doon nanggaling yung aberya. Parang ginulo niya yung computer box. Kaya ang effect, bigla na lang humihinto yung makina. Kaya hindi naman po sa hindi pagsuporta sa mga gumagawa ng mga ganitong mga bagay, mga pop-up dolls na to. Wag po nating ugaliin na naglalagay ng mga unnecessary electrical items sa truck, lalo na pag computer na yung mga truck kasi pwede ho yung makasira ng computer box. And hindi po biro ang presyo ng computer box. Yun po yung mga suggestions na may consider po ninyo kapag nag-maintain kayo ng mga ganitong klase ng truck. Okay? So maliban doon, halos wala po talaga. Kaya very happy po tayo sa FAW. And sana pagkalooban tayo ng Panginoon ng additional na truck, sigurado po FAW po ang ilalabas natin ulit. Kasi talagang tested na po natin ito. And Meron na pong dalawa. fair naman po yung comparison natin kasi gumagamit na po tayo ng Howo for the last almost 18 to 20 months na po tayo na nag-ooperate ng Howo A7371. And yun po, medyo mas marami siyang maintenance activities. Saka yung early replacement ng parts. So, yan po. Okay? So, akyat po ako. Kaya Miguel, okay lang na akyatin to ha? Akyat po tayo para makita natin yung milyahe niya for 5 years. Ma'am Plus, ay. Okay lang Ma'am Plus ha? Okay. Natin. Ay, Ma'am Plus, babaling ko nga ako ha? Okay, so akyat po tayo. Medyo mataas po ito. Pag masikip yung pantalon, medyo mahirap pong umakyat. Okay, so ito po yung loob niya for the last 5 years. Okay pa naman po, pero sa driver side po talaga ang tatamaan pagdating dito sa upuan.
So ito po, medyo bumigay na rito. So normal wear and tear naman po yan. Okay. So ito po yung control nung pop-up dial. So pwede pong makasira yan. Kaya hindi ko po nire-recommend na maglagay ng ganito. So no offense po sa manufacturer ng mga ganito. Okay. Okay, then on po natin. Ito po yung kanyang ignition. Okay. So tingnan po natin yung trip. Hinahanap ko po yung odometer. So ito po yan. Yan. Okay. So 179,819. Okay, so kung i-round off po natin ito sa 180,000 divided by 5 years, 30,000. 36,000 sir. So 36,000 po ang average na tinatakbo nito per year. So sa mga small cars po, 10,000 average. So parang ang katumbas ng 1 year ng dump truck, 3 taon ng SUV. So ganun po kataas ang mileage ng mga truck na to. And not sure kung mababa pa ito para sa ibang mga operators. Pero sa amin po, yung 36,000 per year na yun, halos hindi na po nagpapahinga itong truck. Talagang takbo pa ng takbo. Kasi magkakaroon din po tayo ng differences sa layo ng quarry, sa layo ng delivery site. So dun po nagkakatalo yung mileage per year. And itong Euro 3 or Euro 4 po ito, kaya may makikita kayong AdBlue dito. Yung Howo A7371 natin, Euro 2 po yun. Wala po siyang AdBlue. Okay. So, ito po yung kanyang fuel indicator, speed, RPM, temperature ng engine, AdBlue, and air pressure. Okay? So, napakasimple lang po ng construction niya. Nakikita ko po yung ibang mga bagong FAW sa Howo sa YouTube ngayon. Sobrang high-tech na. So, okay naman po yung maging high-tech. Pero the more kasi na nilalagyan natin ng electronics yung isang equipment na hindi naman sa tingin natin kailangan, mas pinapahirapan po tayo nun pagdating sa maintenance, not only sa troubleshooting pero sa additional cost po kasi matrabaho po ang mga electronic kapag wala tayong proper tool para i-inspect. So medyo mahirap po siya. Kaya katulad po ng mga truck na to, although electronic na sila, medyo minimal pa rin. So yung nakikita ko kasing mga bago ngayon, medyo advanced na, may mga starter switch na roon sa dito sa may pintuan. So siguro, not sure kung titignan ko yung first safety concern ko doon, kung automatic transmission yun, okay lang po as for safe, kasi mahirap na baka mamaya meron pong starter switch doon and then naka-cambio po rito, hindi pala naka-neutral. So pero pwedeng mag-switch ka ng makina na naka-engage itong transmission. So hindi po yun safe. Okay? So yun po yung mga bagay na yung dapat mas pinapasimplify natin yung isang bagay kaysa ginagawa nating complicated. So para sa akin po, mas sa mga systems na yun, although maganda siya, pero ito po yung mga gamit like mga truck na to sa ginagamit sa quarry na hindi na natin kailangan. Para sa akin po, para sa akin, hindi na po natin kailangan yung mga ganong klase ng additional features, kasi hindi naman po natin talaga halos gagamitin yung mga yun. So nadadagdag lang sa unit cost, nadadagdag sa maintenance cost. And later, since electric yung mga yun, pag nalagyan ng tubig to, kasi lagi po ito sa tubig dahil sa yun po ang talagang playing field ng mga to sa ilog. So baka mag-cost lang po ng
mas maraming problema yon kaysa benefits. Okay? So, sabi nga po ni Leonardo da Vinci, isa po siya sa talagang pina-follow natin. Ang sabi niya is simplicity is the ultimate sophistication. So, hanggang kaya nating simplihan yung isang bagay, simplihan natin, wag nating gawing komplikado. Kasi tayo rin po ang magsasuffer dyan pag kinomplicate natin yung mga pwede namang simplihan na bagay. Okay? So, ito po yung kanyang gear shifter, up and down. Ito po yung switch ng high and low. High and low. Okay. Switch. And then, yung radyo niya, very basic. Air conditioning control. Then, dito na po yung mga switches. Ito po yung horn. Pwede kang mag-horn ng soft, pwede kang mag-horn ng malakas. Para pag nasa area ka ng mga simbahan, ng paaralan, so pag gagamit ka, pwede mo siyang ilagay sa mild o soft. Then ito po pag magdadump tayo, mag-aangat ng ulo. So makiusap po tayo, i-try nating itaas tong ulo niya para makita po natin yung ibabaw ng makina. Okay? Ito lang po yung switch ng mga double differential. Hindi ko po masyadong kabisado kung paano gamitin yan. And parking brakes. And then ito po yung tulugan. So ito po yung basic construction ng cabin niya. Okay? So off na po natin. Ito po yung kanyang ano po ito, yung sa may air brake, engine brake, wiper. And ito po yung sa ilaw naman. So, and then flasher. Okay? Dito po bakante, pwede tayong maglagay ng mga additional dito. Pero again, sabi ko nga po, kung gagamitin natin yung mga ilaw for safety or sound like back horn, then okay lang po 'yon. Kasi pang safety feature po 'yon. Pero yung mga hindi na po necessary, wag na po natin maglagay. At siya pang i-maintain natin. Okay? So, makiusap po tayo. Pamplas? Iuli tayo man di ulo naman tayo pakita man di about yung makina. Okay? Bit lang. So sa pagtaas po ng kauling nito, na yung pinakita ko pong switch doon, naka-engage na po yan. So ngayon ito up, down. So galing po kanina, pag pabababain yung ulo, ilalagay po rito down. Makikita niyo po yung arrow down, arrow up. So arrow up means iaangat natin yung ulo. And then okay, so yun po yung push button niya. Nakita niyo po nag-engage. Okay, parang hirap pa yung motor mo man plus. So ito po yung kanyang air cleaner area. And then dito po sa ilalim nito, meron pong nilalagay na langis. So kumukuha rin po yun ng dust. Kaya pinapalitan din po yung langis dito. Plus no perditi motor na, ito manual na ito. So pag sira naman po yung electric motor para iangat, ito naman po may manual jack po dito, papump na lang. So same po, pag gusto nyo pataasin, lagay nyo pa rin, then pump. Pag pababain, lagay dito, then pump. Okay. Itong mga fuel saka oil filters, kuwan na po ito, mga Japan brand na rin, big, marami. So yung kanyang turbo, so far so good pa po ang turbo, knock on wood. Po yung kanyang lalagyan ng ATF man plus, tama? ATF sir. ATF, then dun po yung spare tire. Okay, so ito po yung insulator. So for the last 5 years po, ganda pa rin ng engine cabin insulation niya. GT belt namang plus na check. Okay, so maganda po itong clutch fan niya. Okay.
po natin kung saan tayo pwedeng umakyat para pakita ko yung ibabaw. Okay, medyo wala pong magandang access kaya hindi ko makakuha yung ibabaw, pero ito po yan. So, yan po yung kanyang computer box, fuel filters, dalawa po. And then itong fuel filter na to sa engine po, meron pa siyang water separator na nasa likod. Pinapalitan din po natin yan. Ma'am Plus, clutch lining, nasukatanan? Okay, so sa 179, so almost 180,000, hindi pa po tayo nagpalit ng clutch lining. Ay, baba yung transmission yan. Hindi pa po na ibaba yung Mataas na transmission. yung clutch mo, mababa pa lang. So, salamat Diyos kasi Adjust yan. ito pa po yung isang challenge sa mga truck na to. Pag nagbaba po tayo ng pyesa dito, napakalaking trabaho po kasi ang lalaki ng pyesa. And ito po yung sinasabi kong water separator, maliban doon sa dalawang dual engine filters niya o fuel filter. So from fuel filter dadaan sa water separator, and then saka pa lang po dadaan sa dalawang fuel filters. Ito pa lang yung hydraulic reservoir po ng dump box. Okay, so sana po nakatulong tong information na to. 5 years check natin sa ating FAW J6P-350. And okay, so far so good naman po, very happy tayo. So sana po madagdagan pa itong truck natin na to. And salamat sa mga magigiting nating mga maintenance team. Yan po sila. So sa mga gusto pong magpaayos kahit saan po sa Isabela, Cagayan Valley, mag-message lang po kayo at meron. Okay, so gaya po ng sabi ko, sa mga gusto pong magpa-support dito sa Isabela, mag-comment lang po kayo at meron po tayong team ng MRO Isabela. So pupuntahan po namin pagkaya ng reach namin. So and then kung ano po yung ipapagawa, mag-message lang po. At happy to serve po itong MRO Isabela team natin. Okay? So yun lang po at marami pong salamat. Okay. Nakita ko po ulit itong J6P-350. Gamit ko na po itong cellphone kasi nalobat na po yung Insta360 natin. Yeah. Okay? So, yan po ang ating 5 years owner's review. Salamat po!